Ang ating pong tanong, mga kapatid, ay mula kay Brother Patrick Gonzales. Actually, dalawa tong tanong niya na magkaugnay. Ang una ay, ang sabi niya, sino po ang fulfillment ng three angels messages sa Revelation ng mga pagtatyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad sa mga utos ng Diyos, LGT or anti-LGT or both dahil members ng remnant. Ayan, so iayos po natin yung tanong kasi yung three angels message ay nasa chapter 14 verse 6. Pero narito ang pagtitiyaga ng mga banal. Sa bagay, meron din sa 14:12 yan. Nasa 12:17 yon ng Revelation. Pero dito po sa 14:12, nandoon din yon. Ayan. So, tingnan natin yan. Sa 14:12, narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisipad sa mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. So maganda pong tanong ito, mga kapatid. Ngayon kasi ay hindi pa rin magkasundo yung tinatawag na mga last generation theology propagator at saka yung mga tutol. Yung mga tutol po doon ay yung mainstream, yung church sa kabuuan. So, ano po ba yung interpretation ng Seventh-day Adventist dito sa chapter 14? Actually, itong talatang ito, chapter 14 verse 12, ay magkahawig din ito dun sa 12:17. Basahin nga muna din natin yon kasi katangian din yon ng banal. Isa lang po ito tinutukoy dito. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuon ni Jesus. Ayan, so magkamukha yun dun sa 14:12. Kung hindi pa po ninyo napapanood, mga kapatid, yung tinalakay naming three angels messages, ay meron po tayong series nun. Una, ang part 1 ay yung investigative judgment. Tapos, tinalakay natin yung pabalita ng tatlong anghel. Yung matakot sa Diyos, magbigay kaluwalhatian sa Kanya, at kasama na nga yung sumamba sa lumalang ng langit at lupa, at yung dumating na napaghatol. So, inisisa po natin yan. At kung makikita po ninyo ay, yun ay tumutukoy talaga sa church, sa Seventh-day Adventist Church sa kabuuan. So, ngayon, meron lang po akong mga babasahin po dito. Kasi, kung gusto nyo pang panoorin yon, Brother Patrick, o hindi nyo napanood, o kaya napanood ninyo, andoon na po yung ating sagot kung sino po yung fulfillment ng Revelation chapter 14. Yung three angels message yung nadadala niyan ay yung Seventh-day Adventist. Siyempre po ay hindi natin mapipigilan na yung pong mga kapatid po natin na nagtataguyod ng last generation theology ay nasa loob din naman at hindi naman natin sila pwedeng itakwil. At alam ko na ikiklaim din nila na sila ito. So, ang sigurado ho tayo, mga kapatid, ay ito po ang fulfillment ng tunay na iglesia. At ito po yung Seventh-day Adventist Church. So, hindi po yung tinutukoy na church sa kabuuan ay hindi isang grupo na may sariling doktrina na nasa loob din ng church. Hindi po tayo naniniwala sa ganon na merong remnant, tapos mayroong pang remnant. Kasi yung mga last generation theology proponent ay gumagamit po sila ng remnant of the remnant. So, sila lang po yon. Pero sa Biblia ay isa lang po yung remnant. At ito pong chapter 14 ng Revelation, ay ito yung true church na binanggit sa chapter 12. At ito pong mensahe ng tatlong sinugong anghel ay dadalhin po yan ng Seventh-day Adventist sa kabuuan. Ngayon, meron po akong babasahin mula sa mga sulat ni Mrs. White tungkol po doon sa gagampanan ng Seventh-day Adventist Church. Tapos ibibigay ko kay Brother Gomer. Ang isa po kasi sa kapansin-pansin po natin, mga kapatid, na pagtuturo ng last generation theology, yun pong perfectionism, yung sinless perfection. Linawin nga po natin yan, mga kapatid, kasi ang tinututulan natin sa sinless na termino
ay yung pong paniniwala nila na before close of probation, magiging sinless ka na wala pong intervention at hindi magi-interfere yung pong Diyos. At doon po tayo tutol na tutol mga kapatid kasi wala naman pong imposible sa tulong ng Panginoon. Kasi pag nilinis tayo, pinatawad tayo, wala tayong matitirang kasalanan dyan. So, ang nagiging problema, ang nagiging argument po doon is yung challenge daw ni Satanas na huwag mag-i-interfere ang Diyos. So, hahayaan ng Panginoon, tapos hindi pa mga matatalino, hindi mayayaman na mga tao ang gagamitin ng Panginoon. Hindi matatalino, hindi mayayaman. Ang ilalaban ng Panginoon, tapos hindi niya papakialaman yung tao. Pero, namumuhay ng perfecto yung tao. Sana mapansin po ito ng mga nagtatanggol sa LGT, pakisagot po ninyo ito. Nasa libro po yan ni Emil Andreasen. Mamaya ibabasahin natin kung kailangan. Ito po ang isa sa maibibigay ko pong message. Ilan lang po itong quotation mula kay Mrs. White. Ang sabi po dito po sa isang aklat niya na God's Remnant. Ito, halo-halo na ito, pero basahin ko po muna ito. True Revival yung pangalan ng book. Ang sabi po dito, are we awake to the work that is going on the heavenly sanctuary? Or are we waiting for some compelling power to come upon the church before we shall arouse? Sabi niya, are we hoping to see the whole church revive? That time will never come. Ayan, so yung pong inaasahan ba natin na yung church, so kabuuan sa church, ay magiging totally revive, as in walang kapintasan. Sabi po rito, that time will never come. Tapos dito naman sa God's Remnant Church pa rin, but we need not be thus disappointed, for the Lord has not warranted us in coming to the conclusion that the church is perfect, and all our zeal will be successful in making the church militant as pure as the church triumphant. The Lord forbids us to proceed in any violent way against those whom we think erring, and we are not to deal out excommunications and denunciations to those who are faulty. Ang ganda ng message po dito, ang ganda ng payo po rito, hindi daw tayo ma-disappoint dahil hindi papahintulot ng Panginoon na magkaroon ng conclusion na ang church ay perfecto. Maganda rin pala itong kasi itong message ni Ellen White dito ay hindi nangangahulugan may hangganan ito. Sakop po nito pati yung last generation. So sabi niya po hindi papayagan, Lord has not warranted us in coming to the conclusion that the church is perfect, and or our zeal will not be successfully in making the church militant. Na ang lahat ng ating mga pagiging pasigasig ay hindi magtatagumpay sa paggawa dito sa ating nakikipagbakang iglesia na kasing dalisay, na pure. The church militant as pure as the church triumphant. The Lord, sabi po dyan, ipinagbabawal, the Lord forbids us to proceed any violent against those whom think erring. Ayaw ng Panginoon na magpatuloy sa anuman o yung maging marahas o laban doon sa inaakala natin na ng mga nagkakamali. Yung nakikitang mga nagkakamali. And we are not to deal out excommunication and denunciation to those who are faulty. At hindi dapat natin ituring yung mga excommunications at hindi tuligsain tungkol sa kanilang mga kamalian. Ayan, ito yung payo. Kasi parang ang gusto ng ating kinikilalang mansahero, mga kapatid, kung may mga nagkakamali sa church, huwag masyadong marahas. Huwag tutuligsain yung hindi perpekto sa loob ng iglesia. Ibig sabihin, ipinapakita dito na ang lahat ng nasa loob ay hindi talaga perfect, mga kapatid. Tinan mo yung karugtong nito. Although there are evil existing in the church and will be until the end of the world, the church in these last days is to be the light of the world that is polluted and demoralized by sin. Tingnan po ninyo, bagaman may mga kasamaan na umiiral sa loob ng iglesia at mananatili ito ay hanggang sa katapusan ng mundo,
yung church sa mga huling araw, last generation, na ito ay dapat, ito pa rin ay dapat maging liwanag sa mundo. In this last day is to be the light of the world, na yung mundong ito ay polluted and demoralized by sin. Ibig sabihin, pinapakita ko dito, ng church, hindi man siya perfect, pero gagamitin ng Panginoon para maging liwanag sa buong mundo. So, ibig po sabihin, itong church na nasa Revelation 12:17 at 14:12, ay ito po yung paglalarawan, kung kinikilala natin si Mrs. White, ipinapakita niya po dito kung ano ang magiging gampanin sa huling araw. Tandaan po natin yung Revelation 12:13 at 14. Ito po ay tumutukoy sa kalagayan ng iglesia sa huling bahagi ng panahon, na tinatawag na last generation of the believer, mga kapatid. Tingnan po nyo yung karugtong. The church, enfeebled and defective, needing to be reproved, warned, and counseled, is the only object upon earth upon which Christ bestows His supreme regard. The world is a workshop in which, through the cooperation of human and divine agencies, Jesus is making experiment by His grace and divine mercy upon human heart. Ayan. So, yung iglesia, bagaman ito ay mahina at may depekto na kailangang ang saway, pagbigyan ng babala at payo. Subalit ito ang tanging bagay dito sa lupa na pinagkalooban ni Kristo ng pinakamataas na pagpapahalaga. So yung mundo ay isang workshop kung saan sa pamagitan ng pagtutulungan ng mga tao at banal na ahensya. Ibig sabihin, yung pong work sa huling araw, hindi hahayaan ng Diyos ang tao makipagbakang mag-isa. Magkakaroon po sila ng pagtutulungan, hindi lang po pansarili, kasi yung last generation theology ay patutunayan lang nila sa sarili lang, natutupad nila yung kautusan. Pero ang totoo, yung gagampanan ng last generation ay yung malawakang pangangaral na magiging matagumpay ito sa tulong ng banal na Espiritu o yung Panginoon. So makikita po ninyo yung church na ito, hindi nakapokus sa sinless perfection ng mga miyembro, kundi doon sa gawain. Yan po yung mensahe ng Three Angels message. Hindi pansarili, i-purify mo yung sarili mo, siguraduhin wala kang kasalanan. Hindi. Ang focus, itong church na ito ay magiging ilaw sa buong mundo. Hindi na sinless, hindi po. Natalakay namin yung sinasabi ni Andreasen, hindi daw mahalaga yung salvation kundi yung God's vindication. Ang pinakamahalaga daw sa huling henerasyon ay mapatunayan ng Diyos na tama siya at ang gagamitin niya yung tao. So kabalinto na po ito. Mali po talaga ito doon sa Kaya maganda yung tanong ni Brother Patrick na sa likwa po ito o opposite po ito. So, ang sabi pa po dito sa karugtong, we should remember that the church, enfeebled and defective though it be, is the only object on earth on which Christ bestows His supreme regard. He is constantly watching it with solicitude and is strengthened it by His Holy Spirit. So makikita po ninyo, mga kapatid, bagaman ito'y mahina at may depekto, ay nandun yung pagpapahalaga na pinagkaloob ng Panginoon. Binigyan ito ng pinakamataas na pagpapahalaga. Siya ay patuloy na nagbabantay dito, na mayroong pagmamalasakit at pinalalakas ito sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Ito po yung sinasabi ni Mrs. White na baliktad ho doon sa sinasabi ni Andreasen ng last generation theology na pababayaan ng Panginoon. Kasi yun yung challenge daw ni Satanas, Brother Gomer, na huwag makikialam ang Diyos. Yun ang patas na laban na hinihiling niya. Pero dito ay hindi ganun He is constantly watching it with solicitude and is strengthened it by His Holy Spirit. Kaya ang tagumpay ng tao sa pamamagitan talaga na hindi natin sarili, si Kristo. Nabaliktad ito ng LGT. Magtatagumpay ang last generation na walang tulong ni Kristo. Tapos, yon ang magpapawalang sala kay Kristo. Yung ang mag-vindicate sa Diyos, mga kapatid, na matuwid ang Diyos. Nabaliktad po nabaliktad, mga gilutag sa baybay. Bibigay ko kay Brother Gomer yung pagpapatuloy sa ating pagsagot dito sa magandang tanong na ito. Ayan, maraming salamat, Brother Johnson, at ganoon din kay Brother Patrick. So,
dahilan sa ang kanyang tanong, Brother Johnson, ay nakapokus doon sa tinatawag na three angels message. Specific ay doon sa sinasabi doon sa Revelation 14:12. Gusto kong basahin itong talatang ito, itong Revelation 14:12 kasi ito yung kanyang binanggit na talata at dito niya idinugtong kasi yung kanyang tanong. Ang sabi niya rito, narito ang pagtsatsaga ng mga banal at ng mga nagsisitupad na mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. And then, ang kanyang tanong LGT or anti-LGT daw ba ang katuparan nito? Alam mo, itong tanong kasi na ito ay, of course, lumalabas ito ngayong mga ganitong tanong dahil nga mayroong proponent na lumabas tungkol sa last generation theology, Brother Johnson. Ngayon, tayo po ay hindi tumututol sa last generation theology dahil sa doon sa kanilang mga tama na sinasabi. Okay? Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na lahat ng kanilang sinasabi ay mali. Pero bakit nga po ba tumututol ang iba doon sa tinatawag na last generation theology? Sapagkat sa akin, halimbawa, personally, ay nabasa ko nga po kasi yung libro ng masasabi natin na ama ng last generation theology, Brother Johnson, at doon po ay talagang ako po hindi sumasang-ayon doon sa kanyang pahayag doon sa kanyang libro na gagamitin ng Diyos ang last generation para ito yung kanyang ihaharap kay Satanas at tuluyan na yung kanyang pagkapanalo ay maideklara. Parang gano'n, ano? So, kaya kailangan itong last generation na parang talagang dapat itong last generation talaga dapat talagang magkaroon ito, kapatid. Yun po yung pinaka-main. Dahil nga, ang isang dahilan ay yung paniniwala na si Satanas ay hindi pa natatalo. Ano ho? Ngayon, yung sinasabi ng iba, kung natatalo na, bakit hanggang ngayon nakakapanokso pa rin siya? Alam po natin ang dahilan kung bakit hanggang ngayon nakakapanokso siya. Okay? Pero hindi ibig sabihin na hindi pa siya talo. Talo na po talaga siya kasi ano ba yung pinaglalabanan? Yung kasi yung dapat na criteria Doon mo titingnan bakit ba masasabi nating talo na si Satanas. Kasi una sa lahat, wala na siyang kapag-apag-asang manalo Ngayon kung wala na siyang kapag-apag-asang manalo, paano mo po sabihin hindi pa siya talo? Hindi ba? Yun po ang ibig sabihin noon. Kasi nga, ipinakita na ng Diyos yung kanyang karakter. Yung karakter ni Satanas at yung karakter ng Diyos. Ito kasi yung labanan So, ang ibig sabihin, doon pa lang sa kamatayan ng ating Panginoon, tapos na yung labanan na yun. Ipinakita na ng Diyos sa buong universe na yung akusasyon ni Satanas sa Diyos ay talagang mali. At doon ay napatunayan na siya ay wala ng kalaban-laban. Talo na nga po talaga siya. Okay? So, kung sasabihin ngayon na kailangan pa ng last generation para doon sa katuluyang pagkatalo ni Satanas, ay hindi ko alam kung yan ay nararapat na tanggapin. Pero sa akin, hindi ko talaga siya matatanggap. Kaya, kung doon sa punto na yon, Brother Johnson, ay tatawagin akong anti-LGT, so be it. Okay? Kasi nga, ang masakit po dito, mga kapatid, kapag kasi sinabi mong anti-LGT, ang kasunod noon ay yung anti-obedience. Okay? Kasi ito yung nakikita ko kasi dito na kapag sinabi nilang anti-LGT, ang brand na tawag nila dyan is anti-obedience daw. Mali. Anti-perfection. Parang gano'n. Parang ayaw natin ng perfection, ayaw natin ng obedience. So doon ay mali. Mali po yun. Kasi nga, kung titingnan natin yung church as a whole, ay dito sa ating fundamental beliefs ay itinuturo yung perfection Yun nga lamang ay hindi doon sa perfection na gusto nilang palabasin. Yun ang problema. Kasi mismong dito sa ating fundamental beliefs, itinuturo yung perfection. Only that, hindi yung perfection na gusto nila. So ngayon, kung titingnan mo, kung yung perfection na itinuturo nila ay labas or hindi tumutugma doon sa perfection na binabanggit dito sa fundamental beliefs, ay sino ngayon yung nagtuturo ng totoong doktrina ng Seventh-day Adventist? Yung mga tinatawag nilang anti-LGT. Pero sabi ko nga, bakit nga ba tinatawag na anti-LGT? Dahil ba tayo ay anti-obedience? Kaya nga sabi ko, parang yun po yung hindi magandang nangyayari.
na para bagang itong mga tumututol sa LGT ay tutol sa pagsunod. Parang ganun eh. Ay sa akin no, hindi ko nararamdaman na ganun. Kasi nga, kaya po ako tumututol sa LGT, unang-una ito. Okay? Number one, na dahilan ko kung bakit, sapagkat itinuro nga ni ML Andreasen na hindi pa natatalo si Satanas. Totally. Kaya kailangan pa ng last generation para tuluyan siyang matalo. Okay? Yan po yung number one kung bakit ako tumututol sa LGT. Pangalawa, ilalaban daw ng Diyos o ihaharap ng Diyos yung last generation, not the mighty, not the strong, not the rich, sabi niya. Okay? Without interference ng God. Dapat yung God ay hindi mag-interfere. Okay? So, ngayon, kung sasabihin naman ng LGT, naririnig ko naman lagi sa tulong ni Kristo, lalabas, nag-i-interfere ang Diyos. Ay ang gusto ni Satanas, ang sabi niya doon is ordinary rules. Kailangan magkaroon ng clear-cut case. Kinukot ko yung libro. So dito, ito yung dahilan kung bakit ako tumututol doon sa LGT. So pwede nilang tawagin ako ay anti-LGT. Pero pag sinabi mong anti-LGT ako at anti-obedience, that's not true. Dahil wala po tayong itinuturo na ganyan, Brother Johnson. Ngayon, punta tayo dito sa Revelation 14, verse 12. Ano bang focus po nito? Alam po natin mga kapatid, na meron po talagang last generation. Yan po yung katotohanan kasi. Bakit tawag ito yung last generation? Kasi ito yung henerasyon na dadatnan ng ating Panginoon. Yan ang dapat nating maintindihan. At hindi yan bago. Okay? Alam naman po natin, kaya nga doon sa Revelation nandyan na eh. Kaya lang, ito pong 14:12, saan po ba ito nakakonekta? Ito yung dapat nating maintindihan. Saan po ba siya nakakonect? Yan po ay nakakonekta doon sa Revelation 13. Yan po yung dapat nating maintindihan. Kasi nga, sa huling araw na ito, merong gagawin si Satanas eh. No? Meron po siyang gagawin. Ang sabi dito sa 12:17, kaya nga connected itong dalawang talata na ito eh. Ang sabi doon sa 12:17, anong sabi? Nagalit ang dragon. So, makikita mo dito, yung dragon, si Satanas. Tapos sabi niya, umalis upang bumaka sa nalabi. Yung karakter ng nalabi, nagsisitupat ng mga utos ng Diyos. Abay, kung ang sasabihin mo ngayon yung anti-LGT, anti-obedience, lalabas ngayon, hindi nga ito anti-LGT, kundi LGT, parang ganun yan. Di ho ba? Kasi nga, ang sabi na doon sa mga anti-LGT, anti-obedience daw eh. Ay itong Revelation 12:17 nagsisitupat sa utos ng Diyos eh. Kaya nga humali yung ganong pamamaratang, sabi ko nga. Wala pong ganon na itinuturo ang Seventh-day Adventist sa kabuuan na tayo ay tumututol sa pagsunod. Okay? Ang tinututulan po natin ay yung iisipin natin na yung ating pagsunod, yun ang magiging dahilan bakit ka naging karapat-dapat sa Diyos. Kasi mahirap nga pong ipatanggap ito doon sa mga nag-iisip na kaya sila sumusunod ay para maligtas nga naman sila. Hindi ho ba? Yan po yung dahilan kung bakit sinasabi nila na mga anti-LGT daw ay anti-obedience. Pero yun po hindi totoo. Alam po natin na yan ay hindi totoo. Ngayon, yung 14:12 na sinasabi doon, narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Saan ho ba ito nakakonect? Ito nga po ay nakakonekta doon sa gagawin ng dragon. Ano bang gagawin ng dragon? O tingnan po natin doon sa Revelation 13. Umpisahan po natin sa talatang 15. Ano sabi diyan? At siya ay pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Dito po nakakonekta yung 14:12. Kaya ang sabi doon narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Okay? Kasi meron pong gagawin si Satanas. Ang sabi niya rito maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. At ito'y mangyayari sa huling araw ng kasaysayan ng sanlibutang ito. Verse 16, ang lahat maliliit, malalaki, mayayaman, mga dukha at mga laya, mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Verse 17, at nang huwag makabili o makapagbili ang sino man kundi siyang mayroong tanda. Sa makatwid ay ang ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. So kung titingnan nyo po ito,
gaano po kahirap ang magiging karanasan ng mga tao na hindi ho tatanggap ng tatak ng hayop. Di ho ba? Kasi nga, ang sabi doon sa talatang binasa natin, ipapapatay yung mga hindi sumasamba sa hayop. Lalagyan po sila ng tanda upang yung mga walang tanda o yung hindi tatanggap ng tanda ng hayop, hindi makakabili, hindi makakapagbili. Can you imagine that? Gaano po kahirap ito? Na hindi ka man lang makabili? Ay anong mangyayari sa iyo kung dito ka halimbawa namumuhay sa syudad? Wala na. Kaya sa panahon na ito, yung bayan ng Diyos ay tiyak na mahihirapan sila ng husto. Magdadanas po sila ng matinding kahirapan dahil dito sa pag-uusig na mangyayari na gagawin ni Satanas. Yan ang dapat nating maintindihan. At dito po nakakonekta yung 14:12 ng Apokalipsis. Bakit? Tingnan po ninyo. Sa 14:9 ay ganito yung ating mababasa. At ang ibang anghel, ito na po yung pangatlo doon sa tatlong anghel. Alam naman po natin yung unang anghel ay yung nananawagan na magsisamba sa Diyos, magbigay kalwalhatian, matakot sa Diyos. Yun po yung pahayag ng unang anghel. Yung pangalawa naman ay yung anghel na pangalawa, ang kanyang ipinapahayag ay yung Babylonia ay naguho. Ibig sabihin, bumagsak yung Babylonia. At ito naman pangatlong anghel, ito yung kanyang message. Ang sabi niya, at ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, tandaan po natin, meron ho talagang tumanggap sa tanda ng hayop. Una sa lahat, siguro siyempre, isipin mo hindi ka makabili. O kaya ikaw ay ipipersecute. So marami ang tumanggap nitong tanda ng hayop na ito. Okay? Sapagkat sa takot nila na, ayun na nga, ipapapatay sila ng hayop. Hindi sila makakabili, hindi sila makakapagbili. So, sa halip na ayaw nilang maranasan yon, tinanggap nila yung tanda ng hayop. Pero ang mensahe ng ikatlong anghel, ito yung dapat nating pakinggan. Kaya nga ito yung message of warning na anuman ang mangyari, dapat hindi mo tatanggapin. Kaya nga, dito pumapasok yung misyon ng iglesia, Brother Patrick. Kasi, wala hong ibang iglesia ang nagdadala ng mensahe na ito, kundi itong Seventh-day Adventist. At madalas na tinutuya. Dahil nga sinasabi natin itong ikatlong pabalita ng ikatlong anghel na ito. Na ang sabi doon na ang sino mang tumatanggap, ang sabi dito, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay ano ang mangyayari? Verse 10. Iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos. Kaya nga ito dapat ay maipabalita po natin. Bakit? Kasi iniisip ng mga tatanggap marahil ay magiging maganda yung kanilang kalagayan kasi tinanggap nila yung tatak ng hayop, libre sila. Walang persecution, ang kanilang buhay ay normal. Pero ang kapalit pala nito ay ito. Hindi ho ba? Kaya nga ito good news ito Alam mo, kung hindi malalaman ng tao ito, ay pwedeng madali lang nilang tanggapin nga yung tatak ng hayop. Pero kung maririnig nila ito, ang pabalita na ito yung magbibigay daan upang sila ay magtumibay sa pananampalataya at hindi nila tanggapin. Kasi nga, pag tinanggap, ang sabi dito, iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan at siya pahirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Verse 11, at ang usok ng hirap nila ay napaiilan lang magpakailan-kailanman at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. So, ito po yung masaklap na magiging kapalaran, kapatid. Kapag tayo po ay nadaya nitong hayop at tinanggap natin yung kanyang tatak. Sapagkat ang offer dito maganda Isipin mo, libre ka, makakabili ka, makakapagbili ka. Wala kang problema. Kasi nga, kakampi ka nung hayop Pero, pagdating ng ng paghihiganti ng Diyos, ito ang mangyayari. Sila'y walang kapahingahan araw at gabi, silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan. At sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Ang masaklap nga nito, hindi mo alam kung ano yung tanda. Ito nga yung isang pandaraya dito Well, alam natin mayroong tanda ang hayop. Ang tanong, ano yon? Abay, ibang issue naman yan kung ano yung tanda ng hayop. Bakit?
Ay kasi kung mapaniwala ka na ang tanda ng hayop ay credit card, tapos, di ba? Ibig sabihin, tanggi ka sa credit card, tapos pag dumating yung tunay na tanda ng hayop, tinanggap mo kasi hindi mo naman alam. Nakita po ninyo yung danger. So mahalaga rin sa ating pag-aaral dito na dapat malaman mo kung anong tanda ng hayop kasi wala hong silbi kung hindi mo malalaman yung tanda ng hayop. Di ho ba? Ay kung halimbawa, ang sabi nila, ang mark of the beast daw ay yung vaccine. Ay lahat nung nabaksinan ngayon, tapos. Ganun ang mangyayari. Kaya yung iba talagang kahit na anong mangyari, hindi nagpabakuna Anong dahilan? Dahil iniisip nila na yun yung tatak ng hayop. O nakita mo na. So ang ibig sabihin, itong mga hindi tumanggap ng bakuna dahil iniisip nila na yan ang tanda ng hayop, pag dumating yung tunay na tanda ng hayop, ay tatanggapin na nila yon. Kasi iniisip nila yung tanda ng hayop, vaccine Nakita niyo po yung danger dyan. O ano pa? Microchip. So kahit anong mangyari, hindi siya magpapakabit ng microchip. Bakit? Kasi iniisip niya yun ang tanda ng hayop So dito, mahalaga mga kapatid, na malaman natin kung ano ang tanda ng hayop. Hindi lamang yung alam natin na mayroong tanda ang hayop, tapos hindi mo naman alam kung ano yon. Hindi ho ba? Ngayon, dito lang sa talata na ito, makikita mo na kung ano yung tanda ng hayop. Bakit? Kasi pag itinuloy na natin yung basa, nandun na Tingnan po ninyo sa verse 12. Ito yung contrast, mga kapatid. Contrast ng tumanggap sa tanda ng hayop sa hindi tumanggap. Ano ang katangian ng hindi tumanggap? Ang sabi dito, narito ang pagtsatsaga ng banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos. Simple, mga kapatid. Ang ibig sabihin, yung tumanggap ng tanda ng hayop, hindi nagsisitupad sa utos ng Diyos. Nakita nyo na? Ibig sabihin, yung palang tanda ng hayop, may kinalaman sa utos ng Diyos. Pag hindi pa natin nakuha yung clue na yan, ewan ko na lang. Hindi ho ba? Ang ibig sabihin, yung gagawin ng kaaway, yung gagawin ni Satanas, yung gagawin ng dragon na kanyang tanda, ay kalaban ng utos ng Diyos. Dahil hindi po pwede na susunod ka sa utos ng Diyos at tatanggapin mo yung tanda ng hayop. Hindi pwede. Para hindi mo matanggap ang tanda ng hayop, isa lang ang solusyon. Dapat sumunod ka sa utos ng Diyos. Kaya kung sasabihin mo na yung anti-LGT, anti-obedience, hindi nga ho totoo yan. Dahil nga yan po ang itinuturo ng iglesia. At nandito po yan sa ating 7-day fundamental beliefs. Nandyan law of God, itinuturo po yan. Walang LGT dito sa fundamental beliefs. Wala. Brother Johnson. Kaya kung ang tanong ni Brother Patrick kanino matutupad itong 14:12? Maliwanag na maliwanag po sa stand ng 7-day Adventist, yan po ay sa church. At yan po yung mga tatayo sa huling araw na ito kapag in-implement na yung mark of the beast. At maliwanag na ang mark of the beast ay kalaban ng utos ng Diyos. Kaya naman yung mga hindi tatanggap, mananatili po silang titindig sa katotohanan, susunod sa utos ng Diyos, maging ang kapalit nito, hindi sila makabili, hindi sila makapagbili, at ipipersecute, papatayin. Sa kabila niyan, ang bayan ng Diyos, maninindigan na sila ay susunod sa utos ng Diyos. Brother Johnson. Yan po yan. LGT, anti-LGT, wala hong kinalaman yan sa LGT na sasabihin mo ihaharap kay Satanas. Wala ho yun dun Okay? Yun namang anti-LGT na sinasabi nila kasi tinututulan natin, kaya sinasabi lang anti-LGT tayo kasi tinututulan natin. Ang tanong, ano ba ang tinututulan natin? Tinututulan ba natin yung pagsunod? Yun ang problema. Ang tinututulan natin, yung mali na prinsipyo na itinuturo ng LGT. Yun lang nga, binigay ko na nga yung isang dahilan kung bakit ako tutol dyan Kaya pwede nila akong tawaging anti-LGT. Bakit? Dahil doon sa issue na yon. Kaya nga, tayo po ay naninindigan na naniniwala, Brother Johnson, na si Satanas talo na. Ang ibig sabihin, sa atin na lang ang problema kung kanino ka kakampi. Kung kakampi ka kay Kristo, sigurado yung panalo mo. Kasi si Satanas talo na Si Satanas naghahanap na lang ng damay yan Brother Johnson. Yan po yung ating masasabi po dyan. Okay, so thank you Brother Gomer sa paglilinaw mga kapatid. Maganda na rin na maging clear po sa atin to kasi nababansagan tayo ng mali. At least kami ay pinatunayan namin yung pagtutol namin sa last generation, yung tinatawag na father of
LGT, si ML Andreasen, ay na-expose na po natin dito yung hindi ka panipaniwala na kanyang mga paliwanag na kaya siya rejected ng mainstream o yung church sa kabuuan. Kasi nga, pag binasa po ninyo pagpananood nyo po yung aming presentation sa naka-live ho dito, ay mas maganda pa siguro sabihin lang ni ML Andreasen na nakakita siya ng mga vision. Kasi sa sulat niya, sinasabi niya na nag-uusap ang Diyos at si Satanas, na hinahamon ni Satanas ang Diyos, nabigyan siya ng patas na laban. Kasi sila Job at iba pang mga matuwid na tao sa Biblia ay special case daw yon. Hindi yun po pwedeng isama kasi tulad ni Job, pinamper daw ng Diyos yon. Kaya hindi siya po pwedeng maging patunay na talo na si Satanas doon pa lang. So, ang ipinagtataka ko po doon ay papaano niya na isulat yon. Gayong wala naman siyang sinasabi na nakakita siya ng pangitain. So, ibig sabihin, galing lang po sa kanya yun. Dahil wala ho talaga, kahit kay Mrs. White, wala. Sa Biblia, wala rin. Na hinamon ni Satanas ang Panginoon at pumayag ang Panginoon. At sinasabi ni Satanas na huwag kang mag-i-interfere, huwag kang makikialam sa laban. Tapos sabi niya, itinanggap naman daw ni Satanas yun. Tapos ang hindi niya gagamitin yung mga mayayaman, mga matatalino, mga simpleng tao. Kaya kung totoo yun, ay wag nang sumama yung may mga doctorate, may masteral, mga theologian, yung may mga kaya sa buhay. Kasi, ang sabi niya, wala raw mayayaman doon. Siguro, babasahin ko, ito. Doon sa page 113, nung libro ni Andreasen, sabi niya, God is ready for the challenge. Ito muna yung unahin natin dito, no? Satan has claimed that those who in the past have served God done so from mercenary motives, that God has pampered them, and that his Satan has not had free access to them. If he were given full permission to press his case, they also would be won over. But he charged that God is afraid to let him do this. Sinabi pa niya, natakot daw ang Diyos na gawin yon. Kaya ang request daw ni Satanas ay, give me a fair chance, Satan says, and I will win out. So, kayo po ba mga kapatid, ay hindi ba nagtaka kung saan kinuha po ito ni ML Andreasen? Paano niya nalaman na nag-uusap at nagkasundo yung dalawa? Kasi ang sabi po dito, sa karugtong, God is ready for the challenge. He has bided his time. The supreme exhibition has been reserved until the final contest. Out of the last generation, God will select his chosen ones. Ito na, yung sinasabi, not the strong or the mighty, not the honor or the rich, not the wise or the learned, but common, ordinary people will God take, and through and by them make His demonstration. So, tinanggap daw ng Diyos yung hamon. So, ang sabi diyan, ang pinakadakilang pagpapakita ng kapangyarihan ay inilaan para sa last generation. Saan daw lahi? Mula sa last generation, pipili ang Diyos ng kanyang mga hindi malalakas, not the strong or the mighty, hindi malalakas o makapangyarihan, not the honor, hindi yung mga iginagalang o mayayaman. Yan, not the wise, hindi yung mga edukado or mga learned, sabi niyan, mga may pinag-aralan, but common, kung kay karaniwan, mga simple, ordinaryong nilalang ang pipiliin ng Diyos, at sa pamagitan ng mga taong ito, isasagawa niya yung kanyang pagpatutuo na tama siya. So, ito po mga kapatid yung isang bagay na kahit ito maiksi lang ay ayaw ko kung tanggap nyo po ito. Kasi merong nagsasabi, ipaglalaban daw niya ito eh. So yan po yung mga bagay, mga kapatid, kung bakit tutol na tutol kami. Ganito po kasi yan Hindi natin sinasabi na lahat ng sinabi ni Andreasen ay mali. Pero yung meron pong mali na pinakamasilang bahagi ng katotohanan, yung mali na hindi patalo si Satanas at humihirit pa At sigurado pag hindi raw nakialam ang Diyos
ay mananalo siya. Sabi dyan, oh, give me a fair chance. Satan says, and I will win out. Oh, mananalo si Satanas. So, ang problema, baka po yung marami sa atin nakiki-LGT na lang, sumasang-ayon kasi meron na panood na ganito. Yan yung sinasabi po namin, na wala hong nagpipresent nito na LGT, kaya akala nyo tama. At yan dahilan, Brother Johnson, kung bakit tayo tumututol. Tama. At dahil doon sa ating pagtutol, tinatawag nila tayong anti-LGT. Ang masakit, ang ikakabit nila ay anti-obedience. Yun ang masaklap doon. Strawman's argument yon na naglalagay sila ng branding sa amin na hindi. Ikita mo, marami akong debate dyan. Ang topic, 10 utos, hindi man nagbabago yun eh. Ay dyan, Brother Johnson, pakibalik mo nga doon sa unang quotation na binasa mo. Meron lang akong ididiin dyan eh, para makita po nila. Tingnan po ninyo, while is it true, sabi dyan, that many from time to time have dedicated their lives to God. Alam na po natin yan eh. Nandyan po si Enoch. Una sa lahat, Brother Johnson. Si Enoch ay lumakad kasama ng Diyos at dinala sa langit, Brother Johnson eh. Pero ang sabi ni Satanas, Satan claims, ano daw ang claims niya? That these are special cases. O kita mo yan. As was Job's case. And do not come under the ordinary rules. So yung mga nangyari doon sa una kila Moises, alam naman po natin, si Moises, ni-resurrect din ng Panginoon eh. So si Moises, kumbaga, Brother Johnson, lalabas, mas matindi ang pagdadaanan ng last generation kaysa kay Moises. Kasi si Moises, pinamper ng Diyos eh. Tama, kasama daw dun sa pinamper eh. Saan na ba yun? Meron dyan kanina, yun yung gusto kong diinan eh. Teka. Na lahat yung mga sumunod ng mga nakaraan ay pinamper ng Diyos. Na yung mga tao na yun ay sumunod lang sa Diyos, mercenary motives. Isipin mong gaano kasakit kaya kay Moises marinig yan, Brother Johnson, na pagbintangan mo si Moises na si Moises ay sumunod lang dahil sa mercenary motives. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng mercenary motives? O mga LGT, i-search nyo. Ano bang ibig sabihin ng mercenary motives? Abay, hindi ho magandang ano yan. Nasasabihin mo si Moises, si Enoch, at lahat na sumunod sa Diyos noong unang panahon sumunod lang sila dahil sa mercenary motives. Ayan o, ito. Satan has claimed that those who in the past, kasama na lahat yan, Brother Johnson. Kasama si Enoch dyan, no? Kasama si Abel, si Abraham, si Isaac, si Jacob, si David, lahat na yan. Si Elias, si Moises, si Joshua, si Caleb. Kasama na lahat yan. Sabi niya, Satan has claimed that those who in the past have served God, have done so from mercenary motives that God has pampered them. Yeah. Nakita mo? And then, sabi niya, and that Satan has not free access to them. Ibig sabihin, ay talagang, kaya dito sinasabi ni Satanas, kung binigyan lamang siya ng full permission to press his case, they also would be won over. Ibig sabihin, Brother Johnson, kung si Satanas lamang ay pinabayaan daw, ay baka si Enoch hindi nakapunta sa langit. Natakot daw yung Diyos eh. Si Abraham ay wala rin, si Moises hindi rin, si Elias ganun din. Ay kaso pinamper ng Diyos itong mga ito. Natakot daw yung Diyos na gawin yon, na pabayaan. So, ano po yung contention dito, mga kapatid? Ang ibig sabihin, yung naranasan ni Moises na pinamper ng Diyos, naglingkod si Moises through mercenary motive, si Enoch, si Job, ay hindi dapat ganun ang maranasan ng last generation. Huwag kakampihan. Yun ang gusto niyang palabasin dyan, Brother Johnson. Yan ang tinututulan natin. Kita mo? Tapos ngayon sasabihin nyo, sa tulong ni Kristo. Ay, ang stand ng LGT dapat pabayaan ng Diyos. Oo. Hindi niya ipapamper. Saka, Brother Gomer, kung gano'n na yung kanilang huwag nyo nang sabihin LGT kayo kasi hindi na yan yung stand ng LGT. Correct. Ayan po yung stand Maliwanag na sa libro. Sabi ni Satanas, kung pababayaan lang sana ng Diyos yan, ay tatalunin niya yan. Yung, si Enoch tatalunin niya, si Job tatalunin niya dapat. Ay kaso, pinamper ng Diyos.
Ayan nga, tanong ko rin, paano niya nalaman? Kausap mo si Satanas ni ano, o nakikipag-usap sa kay Satanas minsan, tapos kausapin din niya yung Diyos, siya ba yung tulay? Siya referee? Siya, baka, Kaya parang gusto niya parang siya yung moderator. Yes, that God is afraid. O, nakita mo? Kaya nga, Tapos parang give me a fair chance and I will win out. Ngayon, dahil nga na-challenge ngayon ang Diyos, tingnan niyo yung doktrina na yan. Si Enoch, pinamper niya. Si Job, pinamper niya. Nagreklamo si Satanas kasi pinapamper mo. Pabayaan mo. Ay ngayon, pumayag ang Diyos dito sa last generation. Kaya nga ang Diyos dito sa last generation, hindi mag-interfere. Hindi niya na ipapamper. Tama. Kasi yung dati pinamper niya. Oo, Di ba kasi ganyan? pumayag eh. Kalagpasan niya. Pumayag ang Diyos eh. God is ready for that challenge, ang sabi. Do hindi nga niya ipapamper. Ngayon, wag niyo sasabihin yung mga nag-promote ng LGT. Wag niyo sasabihin na hindi. Yung Holy Spirit tutulong. Ay, hindi LGT yan. Yun ang tayo talaga ng church. Pinagulo no lang eh. Di sana umamin na kayo kaagad na mali yung LGT. Kasi kung LGT, ilalagay nyo yung brand nyo sa LGT, dapat ito, stand nyo. Ngayon, nasabi naman ng iba, hindi kami niwala kay Andreasen. O di magulo pala LGT, hindi pare-pareho. Dapat kayo muna mag-usap-usap. Sino yung pro-Andreasen? Kay yung iba naman, o di mag-usap muna kayo bago kayo siguro manulig sa church. Hindi, yung mga proponent ng LGT, sabi, rekomendado nila yung libro na yan eh. Oo nga. Pero palagay ko yung nagrekomenda. Ko yung nagsabi niya noon na basahin si Andreasen, pwede niyang sabihin siguro na hindi na siya naniniwala kay Andreasen. Pero kung hindi nila itatakwil itong paniniwala na ito ni Andreasen, yan nga po ang doktrina na pinaniniwalaan ni Andreasen. Yan nga tinututulan natin eh. At yan ang ating tinututulan, kaya tayo anti-LGT. Tama, pero hindi tayo anti-obedience ha? Correct. Yan ang ibig sabihin. O sino ho ang tatayo sa mga LGT at tatayuan itong sinasabi ni Andreasen? Di ho ba? Oo, merong ang nagko-comment sa atin dati eh. Bago pa natin inilabas ito, talagang LGT siya. Nung matapos yung program natin, ayaw niya na kay Andreasen eh. Yan ang dapat maintindihan po dyan. Kasi nga, ang hirap pong paniwalaan po niyan. Kaya nga ang Diyos pumayag. Ang gagamitin niya ngayon, last generation. Mga simpleng tao. Ito nga yung masaklap dito. Kasi may mga LGT ngayon, malurunong, matatalino, may pinag-aralan. Ay para kay Andreas, hindi naman daw sila kasama doon. Yan na nga. Hindi ka kasama. Kasi nga, dito pa lang sa pahayag na ito, Brother Johnson, malinaw na si Enoch, si Job, si Noe, si Moises, si Abraham, si Isaac, si Jacob, lahat na. Kasi those have in the past. Sabi niya, bakit daw nagtagumpay yung mga yon? Kasi mercenary motive, pinamper pa. Di ba? So dapat, ang kailangan, pabayaan niya. Tama. Yan ang gusto ni Satanas na mangyari. Okay? Give me a fair chance, sabi niya. And I will win out. Tamo? Kumbaga parang pakiramdam ni Satanas dito, nadaya talaga siya eh. Siya pa yung gigil na gigil. Yari ka sa akin. Parang ganun ang gusto niyo sabihin eh. Sige. Ang problema, tinanggap ng Diyos. Kaya kawawa yung last generation, pababayaan ng Diyos, makipaglabang mag-isa, magiging sinless, walang tulong ni Kristo. Pero doon sa binasa natin kay Mrs. White kanina, hindi eh. Hindi papabayaan, yung Holy Spirit ang magpapalakas sa kanila. Correct. At yung last generation, hindi self-centered na ang nakapokus sa kanilang sarili para mapawalang sala ang Diyos, kundi nakasentro doon sa gawain, sa huli, yung loud cry. Yung magiging ilaw sila, bagaman ang church hindi perfect. Binasa natin kanina malinaw eh. Bagaman defective, kailangan ng payo, pero ito yung pinahalagahan ng Diyos. Hindi naman sinabi doon na yung mga defective member ay tatanggalin yon. Hindi eh. Yung church, merong mga miyembro na hindi perfecto, pero hindi papabayaan ng Diyos. Yun ang gagawin niyang ilaw sa mga tao na namumuhay sa kasalanan sa huling araw. Yun ang trabaho ng last generation, hindi doon sa pangsariling pagpapakabanal, pagpapakaperpekto para pawalang sala at tulungan ang Diyos na hindi matalo. Nako, ewan. Talagang medyo mahirap yan, Brother Johnson eh. Ngayon, dyan sa challenge si Satanas, pumayag naman ang Diyos. Yun nga eh. Tapos,
Hindi siya back-interfere. Na-threaten siya eh. Na-threaten. Talaga naman, ewan ko, kung ipagtatanggol pa rin nila ito, siguro gumawa sila ng video na nililinaw nila, hindi, yung kay Andreasin ayaw namin. Dapat. Oo, kasi, paano itong, kadami nitong ating tinalakay nito nung nakaraan. Nadagdagan na naman. So, okay na.